Exodus 12 verse 12, on that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals. And I'll bring judgment on all the gods of Egypt. Lahat ng Diyos ng Egypt, sisirain kong lahat yan. I'm gonna judge them. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Sabi po ng Panginoon, pumatay kayo ng isang tupang 1-year-old. 1-year-old na tupa. At yung dugo niya, sabi ng Bible, ipahid mo raw sa sides and top side of the doorpost during that time. Parang ganito. Yun yung dugo. At dito sa taas. For the first time in the history of mankind, God showed the picture of the coming Messiah, none other than Jesus Christ Himself. Why? Pumatay kayo ng tupa, and for 14 days, alagaan nyo yung tupa. Imagine nyo, aalagaan mo raw yung tupa for 14 days, at pagtapos ng 14 days, katayin nyo siya, at yung dugo niya ilagay mo sa doorpost. Tanong, pag pinagsama nyo itong dalawang symbol na ito, at saka ito, anong nakukuha natin? Cross, tama? Pwede namang pinalagay lang sa side. Kung sa side lang, isa lang, well, pwede pa rin. Pero ito po yung isang explicit picture of the cross in the Old Testament. Side and top ng mga pinto. And by the way, yung tupa raw, pag 1-year-old na tupa, nakakatuwa raw talaga mga tupa, sobrang amo, parang aso. Sobrang asarap daw laruin. Kaya po, pag yung mga tao po, 14 days nang nasa iyo yung tupa, ang nangyari daw, yung mga bata at saka yung may-ari ng tahanan na may hawak ng tupa, nai-inlove sila ron sa tupa. Sino sa inyo one time may naligaw na aso sa bahay nyo, tapos ang cute-cute, inalagaan nyo. Tapos biglang yung may-ari, may daladalang basuka sa lahat ng bahay nyo, oy, labas yung bahay, yung aso namin. Di ba, binalik mo yung aso, napamahal na ako dyan. Alam nyo nangyari, pagka in 14 days, this is more than enough para ma-inlove ka sa tupa. Pero ang pinakamasakit sa lahat, after 14 days, kakatayin niyo siya. At by the way, habang kinakatay raw ng tatay yung tupa, nag-iiyakan yung mga anak. Ang picture po sa mga history na nakita nila sa Hebrew text ng mga unang panahon. Iiyak ka bakit? Yung cute-cute na tupa, papatayin. You know what? This is the heart of God in perspective of Jesus. Yung anak niya po na in love siya, pero ibinigay niya sa atin at kakatayin sa krus. All for the forgiveness from all of our sins. Itong matindi, sabi nga nun, pagdadaan daw bukas, sabi nga nun, ang angel of death, okay, ito na yung Passover. Yung angel of death, pagdaan doon may daladalang kamatayan. By the way, ang mamamatay, sabi ng Bible, lahat ng firstborn ng human and animals. Ibig sabihin, firstborn ng aso, firstborn ng kabayo, firstborn ng mga tupa, firstborn ng mga baka, lahat ng unang panganak, basta panganay ka, patay ka. At of course, ang Pharaoh ay merong firstborn. You know what God is saying? You killed the firstborn of my Hebrew people. I'm gonna kill yours. Everybody say this with me. Vengeance is the Lord's. Amen? You know what? Yung vengeance na yan ay susunugin niya na yan sa katawan ni Jesus. Hindi po niya i-exact sa tao yan because in this particular time, pagdaan po ng angel at may nakitang dugo, ibig sabihin, alam mo sabi, kaya pass over. The angel will pass over. Lalampasan niya yung tahanan na yan na may bahid ng dugo at pupunta siya sa susunod. Pag walang dugo, listen, nakaka-nervous to. Bigla na lang siguro, mamamatay instantly yung panganay. Listen, this is again a picture of God's grace. You know why? Listen to me. Sinabi ko sa inyo kanina, ang Israelita, hindi nila kilala ang Diyos. Kilala nila ang Diyos bilang God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ano pa isa? Wala silang commandment na susundin during that time because this is in Exodus 12, nangyari yung 10 Commandments, Exodus 20. 8 chapters pang tinakbo bago na nagkaroon ng 10 Commandments. Okay, tanong, anong susundin nila?
wala silang susundin. So ito, walang idea about God, walang susundin na anumang utos, pero ito po ang pinaka-nakakatuwang grace. Basta pumasok lang kayo sa loob, okay na yon. Bakit? Hindi nangangulugan po na pag pumasok, hindi sinabing, pagpasok mo sa loob, magpakabait kayo, magbago kayo ng buhay nyo, iwasan nyo na yung mga bisyo nyo, para pagdating ng angel of death, kinakailangan malinis na yung buhay nyo. Hindi. Ang tinitingnan lang po yung dugo sa labas ng bahay. Listen, if you have Jesus Christ in your heart right now, when you die or even in this planet Earth, I declare, anumang SARS, H1N1, H9N9, XWXYN5, wala pong makakapasok sa tahanan natin. Amen? I declare that. Why? Pag tingin po, ops, may Jesus Christ, may dugo, lalampasan. This is grace. You know why? Walang pakialam kahit na mabuti o masamang tao yung nasa loob. Basta ang sinabi lang po ng Bible, pag ang titingnan na ng angel yung dugo. Sinabi ba na pagdating ng yung angel kakatok, tao po, excuse me po, nakikinig ba kayo ng tama kay Pastor A? Mga iba sa inyo naantok, pupungas-pungas. Opo. Pag hindi po kayo gumising kagad, papatayin ko po kayo. Opo, pakigising na lang po yung katabi. Opo. Sige po, thank you. Hindi po ganun. Excuse me po, may mga bisyo ba yung mga tao sa inyo? May bisyo pa? Opo, pakisabi pa, pakitapon yung Yossi. Opo, paraan po ako, 2 minutes po, padaan na po ako. Opo, ngayon na po. Pakitago po yung mga baraha. Opo, pakitago. Opo. Ayun, yung DVD na yun po, hindi po tamang panoorin po yun. Opo, pakitapon na rin. Thank you po. Thank you. Welcome. Opo. Hindi ganun. Dadaan, may nakitang dugo, lampas. Walang kinalaman kung mabuti, masama, nabubuhay ng tama, yun nasa loob. Remember, they don't know God. And that's grace. And for many of us, you don't know a lot of stuff in the Bible. Tama? Mga mababaw lang tayo. Basta alam lang natin, John 3:16, John 3:3, hindi natin alam yung mga verses, yung intricacies ng Bible. But you know that God, you know what? You're covered by the blood and you're gonna live a blessed life. Palapakan natin ng Panginoon. Yeah. Why? Because you're inside. This is a picture of the church. That because we are inside Jesus Christ, all people who are inside ay wala tayong gagawin but just to celebrate under the new covenant that we have with what Jesus did on that cross. Amen? Pero sinabi rin pati raw yung mga mapapait na parte ng tupa kainin. You know why? When you're inside the church, karamihan po talaga, pag nakita nyo, ang ganda. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, ang ganda ng church natin, nakaka-bless yung worship team, yung mga guardian, nakangiti, lahat ng mga tao nakaka-bless. Pero po sa totoo lang, when you come nearer to us, may mga makikita na rin kayo po na mga medyo mapapait. Pero sabihin natin lahat, konti lang. Amen? Konti lang. It demands that even those unchewable and uneatable, unedible thing na, ano ba yan? Kala ko si Pastor A, pag sa malayuan, ang cute-cute, paglapit pala, parang kulang na yung bangs. Ayoko na, di ba? Parang ganun, di ba? So, no. It's not about that. Merong mga, may mga tao rito na mga sweet, pero minsan, you know, in terms of our production, lagi kami nagkakasigawan dito sa likod, naghahampasan, dahil yung string ng gitara, binibigti yung isang, hindi naman ganun. Meron tayong makikitang pangit. Everybody say with me, FIJ City Church, come on, FIJ City Church is not perfect. You know why? There are some things about us that will kind of be bitter in your perspective. I wish I'll be for everyone. And believe me, even may mga nagsasabi, Pastor, nag-stay kami sa church kasi mabiro ka. Meron namang isang beses sabi sa akin, Pastor, alis na kami sa church kasi puro ka biro. So sabi ko, pero yung anak ko po, iwanan ko kasi yung anak ko gustong palabiro. So kami, ayaw namin ng palabiro. So, you know, kung meron po tayong mga nakikita mga little imperfections sa ating church, listen, can we just say, yummy. Come on. Yummy na rin. Diba? Pero karamihan naman yummy. Karamihan naman masarap. Pero yung mga mapapait, mga bitter things, bitter stuff, konti lang yun. Hindi naman yung buong tupa mapait eh. Parang sinabi mo na yung Christian life, sobrang pait. Diba? Mga kanta lang natin, everybody let's all stand up. Awitin natin, Hapdi at Kirot. Diba yun lang? Welcome to Hapdi at Kirot Christian Fellowship. Join us and you'll commit suicide in 1 month. Diba? Parang ganun, diba? So, listen to me. It's not about that because even sa ating pong mga pamilya, hawakan niyo yung kapamilya, hawakan niyo yung kamay. Sometimes, you have to eat the bitter stuff sa ating mga kamag-anak. Amen?
May mga kamag-anak tayo na kababait, wag ka lang magbabanggit ng pera, talaga lumalabas yung pangil. Amen? Meron naman talagang walang problema sa pera, walang problema sa pasensya, ang babait. Pagdating naman sa love life, baksak. Di ba, no? Ang dami mga ganun. Why? Because this is our picture that thousands of years later, God modeled to us a thing that, you know what, when we're already in Christ, we have to just spend time in relationship with one another, in just celebrating and just enjoying our new covenant in Him. However, there are gonna be some bitter stuff. And God said, read, check it out in your Bible, eat it, chew it. Okay, bakit? Ganyan talaga. Everybody say with me, that's us. That's us. Because this church will never be perfect. By the way, kung makahanap po kayo ng perfect church at lumipat kayo ron, sorry, hindi na perfect yan. Bakit? Nandun na kayo. If you're in Christ right now, listen, your acceptability does not depend on how you fight sin. Your acceptability with God is not measured or determined by how much you fight sin. Hindi nasusukat yan kung paano ka katindi mag-pray, kung paano ka katindi magbasa ng Bible. Nasusukat ang ating acceptability by what Jesus did on that cross. Because when Jesus died, we're ultimately accepted in the beloved. Bakit? We have the blood of Christ in our life. At pagdating po, kung tayo'y mamamatay, listen, we'll go straight to heaven. Don't ever believe that a Christian, the one who really accepted Christ as his Savior, na talagang hinugasan ng banal na dugo ni Jesus, ay pupunta pa ng impyerno. It's a lie! Amen? It's a lie. Yun nga eh. Hindi nga chinay kung ano yung buhay kung nagkakasalay nasa loob. Ang tinignan lang yung dugo. Okay, may dugo. Tapos ang boxing. Tapos ang kwento. Wala tayong pag-uusapan. Walang pakialam kahit mandurugas yung nasa loob. Basta may dugo sa post. Okay na yan. However, kahit gano'n ka kabait, if you're an Egyptian at wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang inaaping kapwa, talagang lahat ng ginagawa mo mabuti, pero pag walang dugo sa doorpost, listen to me, the angel of death will destroy the firstborn in that household. That's a terrible thing to be in. If you're here today, listen, and you haven't made Jesus, you haven't considered Him as your only Savior. Hindi, mabait naman ako eh. Alam mo, hindi kita kilala. Ikaw, nagsasalita sa harapan. Wala akong inagrabyado. Hindi ako pumapatay ng tao, mabuti akong tao, wala akong ginagawang kasalanang malaki. Konti lang. It's not about your sins. It's all about whether you have the blood. Everybody say with me, the blood. Whether the blood already washed your sins away. If you have that, wala nang pag-uusapan pa. When you die, you'll go straight to heaven. That's why John said in John 1, verse 29, the next day, John saw Jesus coming toward him. Said in John 1, verse 29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God." Come on, read with me. That who takes away. Hindi kayo interesado eh. Kantayin na nga lang natin, Kordero ng Diyos. Come on. Aalis ng mga iba sa inyo, naiiyak na eh. Halana ng sanlibutan. Wala nang maawa. Naawa na siya, kaya nga pinadala na eh. Diba? So, listen, look, the Lamb of God. You know why? Ang implication nito, during that time, yung mga ira po ng offering ng lamb, ganun to ibig sabihin nito. Pag ako mag-offer ako once a year, Yom Kippur, the Day of Atonement, meron ako daladalang tupa. Okay? Ngayon yung tupa ko, gagawin ko po, ihilera ko yung tupa sa mga harap ng mga pare, ng mga priest, sasabihin ng priest, okay, nasan yung lamb ni Arnel? Sir, present, ito po yung lamb ko, lamb ni Arnel. Okay, akin yung lamb ni Arnel. Yung lamb ni Arnel ay kakatayin sa harapan ko, yung kasalanan ng buong pamilya ko, ililipat dun sa lamb na walang kamalay-malay, pero yung kainusentehan ng tupa, lilipat sa pamilya ko for 1 year. Now, ang tawag sa kanya, Lamb of Arnel. But this particular time, sabi po ni John, look, come on, read, the Lamb of God. Hindi lamb ni Arnel, hindi lamb ni Joseph na tatay ni Jesus, hindi lamb ng tao, but it is the Lamb of God who takes away the sins
of the world, that when you have the Lamb, your sins are washed clean. Shout with me, forever. Takes away. Hindi sinabing covered and will come back again next week. Hindi sinabing swept under the rug and if you sin again, you're gonna be condemned again. No. Behold the Lamb of God. If the blood of the Lamb is in your life, your sins are taken away forever. Because you're already inside this door. You're already part of His body, the church, and listen to me. All it takes for you right now is to just believe and say, Jesus, be the Lamb of God for me.